Nagsisimula ang pelikula sa isang madilim na gabi ng taglamig sa hilagang bahagi ng Canada, kung saan isang grupo ng mga archaeologist ang nagtitipon sa paligid ng mesa habang naglalaro ng poker sa isang liblib na research outpost. Nagbibiruan sila tungkol sa lamig at pinag-uusapan ang kanilang mga plano para sa paparating na taglamig. Dito natin nakilala ang communication expert na si Jensen, ang project director na si Francis, ang kanyang assistant na si Steven, ang equipment technician na si Drew, ang field supervisor na si Robert, at ang doktor na si Richard. Dalawa sa mga karakter na ito ay kapangalan ng mga tiyuhin ko, kaya sana ay makarating sila hanggang sa huli. Kinabukasan, dumating ang isang helicopter malapit sa cabin, at sakay nito ang isa pang archaeologist na nagngangalang Professor Olsen. Dumating siya upang subaybayan ang kanilang research at iulat ang mga natuklasan para makakuha ng karagdagang pondo para sa proyekto. Masiglang sinalubong ng grupo si Olsen at dinala siya sa loob ng cabin. Matapos niyang makapag-ayos, dinala siya sa labas upang makita ang excavation site. Ipinaliwanag ng grupo na sa nakalipas na 3 taon, patuloy silang nakakatuklas ng napakatandang mga bagay mula pa noong Ice Age. Ipinakita ni Francis kay Olsen ang isang clay pot na may kakaibang mga simbolo. Ayon sa dating pagsusuri, tinatayang mula pa ito noong 11,000 BC, ngunit natagpuan ito sa ilalim ng mga patong ng lupa na tinatayang 14,000 taon na ang edad. Dagdag pa ni Drew, mga 1 linggo na ang nakalipas nang nagsimula silang makahukay ng tila bubong ng isang estruktura na nakausli mula sa lupa. Napagtanto tuloy ni Olsen na kung tunay ang kanilang natuklasan, maaari nitong baguhin ang kasaysayan. Nalaman din natin na kumuha sila ng ilang lokal na manggagawa mula sa kalapit na bayan upang tumulong sa excavation. Umaalis sila ng napakaaga dahil mabilis lumubog ang araw, at 5 oras lamang ang liwanag ng araw bawat araw. Hindi nagtagal, dumilim na at bumalik sila sa cabin. Ipinakita rin kay Olsen ang kanyang silid, nakatabi naman ng silid ng chef na si Remus. Maya-maya, nagpapahinga ang grupo sa sala nang lumitaw ang pusa ni Remus at nakisama sa kanila. Pagkatapos, sinabi ni Remus kay Jensen na nauubusan na sila ng pagkain at mga supply, kaya sinabi ni Jensen na hihingi siya ng mga iyon kinabukasan. Pagkatapos, nag-inuman at nagdiwang ang grupo dahil sa kanilang natuklasan. Sinabi nilang maaaring ito na ang pinakamalaking archaeological discovery na natagpuan kailanman. Kinabukasan, nag-radio si Jensen sa istasyon sa bayan upang humingi ng karagdagang pagkain at mga supply, at pumayag naman silang magpadala. Sa mga sumunod na araw, dumating ng tuluyan ang taglamig, at nagsimula ng pahirapan ang lahat ng mahahabang gabi sa Arctic, kung saan 5 oras lamang ang haba ng araw. Isang araw, habang nasa sala sila at pinag-uusapan ang kanilang mga natuklasan, sinabi ni Olsen na bilang isang eksperto sa arkeolohiya, imposibleng magkaroon ng ganoong estruktura sa lugar na iyon. Sumagot si Drew na naniniwala siyang maaaring isa itong bagay na nagmula sa extraterrestrial. Ngunit nagtawanan lamang ang iba sa sinabi niya. Sa sandaling iyon, naputol ang kanilang usapan nang mabalitaan nilang patay na ang pusa ni Remus. Agad na nagtungo ang grupo sa excavation site at doon nila natagpuan ang kawawang pusa na patay at malubhang na pinsala. Labis silang nabahala dahil iniisip nila kung sino ang maaaring gumawa ng ganoong kalupit na bagay. Tinanong ni Jensen ang mga manggagawa tungkol dito. Isa sa kanila ang nagsabing nakita raw niya si Drew na pumapatay sa pusa, pero wala siyang ideya kung bakit niya iyon gagawin. Nang marinig ito ni Jensen, tinanong niya si Drew sa radyo kung pinatay ba niya ang pusa. Ngunit kalmado lamang na itinanggi ni Drew ang paratang. Kalmado niyang sinabi kay Jensen na nagtitiwala siya sa kanya at hiniling na hanapin nito ang tunay na salarin. Kinabukasan, nagising si Olsen dahil sa isang malakas na ingay. Lumabas na si Jensen pala iyon, at galit na sinabi nitong bigla na lamang umalis ang lahat ng mga manggagawa. Nagtaka ang lahat at hindi nila maintindihan kung bakit aalis ang mga ito sa kalagitnaan ng gabi nang wala man lang dalang mga supply. Iminungkahi ni Francis na maaaring natakot ang mga manggagawa dahil sa pagkamatay ng pusa, dahil malamang ay mapamahiin ang mga ito. Sinabi ni Jensen na hindi na sila maaaring magpatuloy ng ganito, kaya dali-dali siyang tumawag sa radyo upang humingi ng karagdagang mga manggagawa. Sa sandaling iyon, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap nang biglang magsimulang magsuka si Steven ng itim na likido, na labis na nagbigay ng takot sa lahat. Dinala agad siya ni Richard sa kanyang opisina at binigyan ng gamot. Maya-maya, sinubukan ni Jensen na makipag-ugnayan sa istasyon sa bayan gamit ang radyo, ngunit hindi niya makontak ang sinuman. Dahil dito,
ito, lalo siyang nadismaya. Kinabukasan, nagpa siya ang grupo na siyasatin ang lugar upang matunten kung saan nagpunta ang mga manggagawa. Sinundan nila ang mga bakas ng paa at hindi nagtagal ay napagtanto nilang patungong Hilaga ang mga ito, palayo sa kabihasnan. Nalitaw sila dahil kung magpapatuloy sa ganoong direksyon ang mga manggagawa, malamang ay mamatay sila sa sobrang lamig dahil wala silang anumang makakain o magagamit na panestos. Nang gabing iyon, binuksan nila ang mga generator at napagtantong 2 linggo na lamang ang itatagal ng kanilang mga supply. Kapag naubos ang mga ito, magkakaroon sila ng malubhang problema. Dahil sa pagkadismaya, tinawagan ni Jensen si Drew upang ipasuri ang radyo. Sinabi ni Drew na gumagana ito ng maayos at hindi niya rin maintindihan kung bakit wala silang makontak na sinuman. Samantala, nakita sina Olsen at Francis na pinag-uusapan ang sitwasyon. Lumabas na nakakita sila ng ilang bante ng mga bato na ginagamit noon bilang palatandaan ng mga lugar ng Pangangaso. Ipinaliwanag ni Olsen na puno ng mga bitag para sa mga oso ang lugar, na nagpapahiwatig na may isang sinaunang kabihasnang dating nanirahan dito libu-libong taon na ang nakalipas. Hindi nila maintindihan kung paano bigla na lamang maaaring umalis ang isang komunidad na matagal nang naninirahan sa iisang lugar. Ayon kay Olsen, malamang ay may isang bagay na naging dahilan upang hindi naligtas ang lugar para sa kanila. Maya-maya, nabalitaan nilang may problema si Steven, kaya agad na nagtungo ang lahat sa opisina ng doktor. Doon, napansin nilang may gumagalaw sa loob ng braso ni Steven. Kakaiba na rin ang kanyang kilos, kaya pinigilan siya ng lahat at sinubukang pakalmayan. Dahil wala na silang ibang pagpipilian, nilagyan nila ng tourniquet ang kanyang balikat at pagkatapos ay sinimulan nilang putulin ang kanyang braso. Napakasakit ng sigaw ni Steven habang napaatras naman sa pagkabigla ang mga lalaki. Pagkatapos, tinurukan ni Richard si Steven ng morphine at binalutan ito ng kumot. Kinakabahang tinanong ni Olsen si Francis kung paano nagsimula ang lahat. Sinabi ni Francis na may napansin silang pantal kanina, ngunit walang sino man ang nag-akala na aabot ito sa puntong kailangan ng putulin ang kanyang braso. Nanginginig sa takot ang mga lalaki habang napagtatanto nilang malamang ay may kaugnayan ang insidenteng ito sa excavation site. Samantala, nasa kanyang silid si Francis nang makarinig siya ng isang boses mula sa labas na tumatawag sa kanyang pangalan at hinihiling na tumingin siya sa labas. Kinabukasan, pumasok si Jensen sa cabin at labis siyang nagulat nang makita niyang pinutol ni Drew ang sarili nitong mga kamay. Agad na tinawag ni Jensen ang lahat ng nagsimula ring kumilos ng kakaiba si Drew. Pinigilan nila ito at sinubukang pakalmayan. Pagkatapos ay dinala siya ni Richard sa kanyang opisina para suriin. Sinabi ni Richard na wala pa siyang nakikitang ganitong kaso noon at nag-aalala siyang maaaring mamatay si Drew kung hindi nila siya madadala agad sa ospital. Nang gabing iyon, nasa kanyang silid si Jensen nang muli niyang marinig ang boses ng isang misteryosong tao na hinihiling sa kanya na lumabas at sundan ang kanyang mga yapak. Pumayag si Jensen at lumabas sa gitna ng nyebe. Ngunit doon, may napansin siyang isang bagay na labis na nagpagulat sa kanya. Kinabukasan, ikinwento ni Jensen kay Richard ang nangyari, ngunit napagpasyahan niyang isa lamang itong bangungot. Sinabi niyang pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Ngunit ayon sa kanya, hindi tao ang nagmamasid sa kanya, kundi isang bagay na iba. Maya-maya, natanggap ni na Francis at Olsen ang mga larawan at artifact na kanilang natuklasan. Napansin ni Olsen na lahat ng artifact ay may mga larawan o simbolo ng mga hayop. Sinabi niyang lahat ng ito ay natagpuan sa loob ng 30 talampakan mula sa estruktura, at ang mga hayop na inilalarawan ay parang mga Diyos. Itinuro niya ang paulit-ulit na mga ukit ng osa at sinabi niyang malamang ay napakahalaga ng Diyos na osa na ito sa mga taong gumawa ng mga artifact. Dito na pag-isip ni Jensen na ang kanilang natuklasan ay malamang isang dambana o templo para sa Diyos na osa. Samantala, nagbigay naman si Olsen ng isang nakakabahalang teorya. Posible raw na may isang sakit na napreserba sa yelo sa loob ng maraming siglo. Habang lumilipas ang Ice Age, natunaw ang yelong nagpreserba sa virus na ito, at nagsimula itong magdulot ng kakaibang pag-uugali sa mga tao. Iminungkahi ni Olsen na maaaring ito ang dahilan kung bakit iniwan ng sinaunang kabihasnan ang lugar. Bumalik tayo kay Jensen, na nilapitan ni Robert. Sinabi ni Robert na may narinig siyang taong nagsasalita sa labas ng kanyang silid. Sinabi ni Jensen na malamang ay wala lang iyon, pero nagalit si Robert dahil hindi na makatuwiran ang mga nangyayari. Naniniwala siyang may taong sadyang nanggugulo sa kanila. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Jensen, kaya nagtalo ang dalawa. Samantala, nasa cabin si Francis nang makarinig siya ng isang boses na nagsasabing tumingin siya sa mga puno. Sinunod niya ito at hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang osa na nakatayo gamit ang 2
paa nito sa likuran. Dahil dito, labis na nagulat si Francis. Kinabukasan, nagtipon ang grupo at nanlaki sa takot ang kanilang mga mata nang makita nila si Drew na binaril ang kanyang sarili. Dahil sa pagkabigla, hiniling ni Olsen kay Richard na magsagawa ng autopsy upang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Maya-maya, tinipon ni Richard ang lahat at sinabi niyang sa ilalim ng microscope, nakakita siya ng isang napakaliit na organismong kahawig ng cephalopod sa tissue ni Drew. Ipinaliwanag niya na unti-unting nagbabago ang mga muscle cell ni Drew bilang mga cell na katulad ng sapugita. Hindi niya maintindihan kung ano ang maaaring magdulot nito, maliban na lang siguro kung sobra siyang nahumaling sa anime. Sinabi rin niya na kailangang madala agad si Steven sa ospital. Kung hindi, maaari rin siyang maging susunod na biktima. Nang marinig ito ni Olsen, napagtanto niyang ang impeksyon ay dulot ng sinaunang bakterya na muling nabuhay matapos maibalik sa normal na temperatura ang yelo. Sinabi niyang kinabukasan mismo, gusto niyang ibaon muli ang estruktura, ilagay sa quarantine ang mga artifact, at sterilize ang buong excavation site. Nang marinig ito ni Jensen, nagalit siya dahil 3 taon niyang ginugol ang kanyang buhay sa research na ito at ayaw niyang mawala ang lahat ng kanilang progreso. Ngunit pinaalala ni Olsen na may isa na silang miyembrong namatay at nagpasya siyang unahin ang kaligtasan ng lahat kaysa sa anumang bagay. Muling dumating ang gabi sa kampo at nagbabantay si Francis nang marinig niyang muli ang misteryosong boses na humihiling sa kanyang lumapit. Sinunod ito ni Francis at nagtungo sa kanyang silid, kung saan napansin niyang muli siyang niloloko ng parehong nilalang na mukhang naosa. Sinabi ng nilalang kay Francis na pinag-uusapan siya ng ibang mga kasama niya dahil iniisip nilang nababaliw na siya. Hinikayat din siya nitong kumuha ng kutsilyo para sa kanyang protection, at ginawa naman iyon ni Francis. Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Jensen sa silid at sinabi kay Francis na napagpasyahan nilang ay quarantine ang lahat pagsapit ng kinabukasan. Habang nag-uusap sila, hinikayat ng misteryosong boses si Francis na patayin agad si Jensen. Ngunit nilabanan ni Francis ang utos at nanatili siyang may kontrol sa sarili. Maya-maya, pumunta si Olsen upang tingnan si Steven na nasa silid ng doktor. Ngunit labis siyang nagulat nang makita niyang pinatay pala ito ni Francis. Agad na pinatunog ni Olsen ang alarm habang hinihingi kay Francis ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Magulong ipinaliwanag ni Francis na nahihirapan sa sakit ang lalaki at si Steven mismo ang humiling sa kanya na patayin siya. Sinabi niyang hiniwa niya ang pulso ni Steven, pero hindi pa rin ito namatay. Kaya hiniwa niya ang lalamunan nito, pero patuloy pa rin itong sumisigaw. Dahil dito, napilitan siyang putulin ang ulo ni Steven, ngunit kahit noon ay hindi pa rin ito namatay. Sa sandaling iyon, dumating ang iba matapos marinig ang alarm, at lahat sila ay natakot nang makita ang nangyari. Pinigilan nila si Francis at ikinulong sa isang silid habang patuloy niyang iginiit na si Steven ang nagutos sa kanya na gawin iyon. Ngunit hindi sila naniwala sa kanya at tuluyan silang umalis. Samantala, sinabi ng misteryosong nilalang kay Francis na mahusay ang kanyang ginawa. Kinabukasan, nakaupo si Olsen malapit sa bangkay ni Drew nang biglang magsalita ang patay na katawan. Nagsimula magsalita ang bangkay tungkol sa Onchocerca volvulus, isang organismo na naglalagay ng larvae sa balat ng tao at maaaring mabuhay maging sa loob ng eyeball. Natakot si Olsen at sinabihan itong tumahimik, pero nagpatuloy pa rin ang bangkay sa pagsasalita. Sinabi nito na ang organismong iyon ay nakakahawa sa humigit kumulang 5 milyon na tao bawat taon. Dahil dito, labis na nagalit si Olsen kaya paulit-ulit niyang hinampos ng rifle ang ulo ni Drew hanggang sa tuluyang madurog. Sa sandaling iyon, dumating si Richard at labis siyang nagulat sa kanyang nakita. Ipinaliwanag ni Olsen na nagsasalita raw sa kanya ang bangkay at tungkol ito sa mga uod. Ngunit inakala ni Richard na naghahalusinate lamang si Olsen. Binigyan niya ito ng mga sleeping pills at sinabihan na magpahinga. Kinabukasan, pumunta si Jensen upang tingnan si Francis. Tinanong ni Francis kung nakikita rin ba ni Jensen ang nilalang na osa. Sinabi niyang nasa loob din ito ng silid at direktang nasa likuran ni Jensen. Walang nakitang sino man si Jensen, pero nakaramdam siya ng takot at nagpas siyang umalis kahit nakikiusap si Francis na manatili siya. Maya-maya, nag-iimpake si Jensen ng kanyang mga gamit nang harapin siya ni Robert at akusahan na sinusubukan niyang iwan sila. Ipinaliwanag ni Jensen na aalis lamang siya upang humingi ng tulong at wala siyang planong iwan sila. Ngunit ayaw siyang paniwalaan ni Robert, kaya nauwi ito. Sa isang matinding pagtatalo. Nang gabi ring iyon, pumunta si Jensen sa cabin ni Robert at tinanong kung kailan ang huling pagkakataong nakatulog ito. Hindi alam ni Robert ang sagot. Sinabihan siya ni Jensen na magpahinga at siya na ang magbabantay, ngunit tumanggi si Robert dahil hindi siya nagtitiwala kay Jensen. Binigyan siya ni Jensen ng pagkain, pero naghinala si Robert na may lason iyon kaya tumanggi siyang kumain. Makalipas ang ilang oras, nakita natin si Robert na naglalakad patungo sa cabin ni Francis.
Sa isang nakakagulat na pangyayari, binaril niya si Francis hanggang sa mamatay. Pagkatapos, pumunta siya sa cabin ni Richard at pinatay rin ang doktor. Hindi nagtagal, nakita niya si Jensen at binaril din ito. Ngunit nakaganti ng putok si Jensen. Agad na namatay si Robert, habang naiwan si Jensen na buhay ngunit malubhang sugatan. Maya-maya, natagpuan ni Olsen ang dagwang si Jensen at tinulungan siyang gamutin ang kanyang mga sugat, kahit hindi naman siya mahusay sa panggagamot. Hiniling ni Jensen kay Olsen na umalis at humingi ng tulong sa kalapit na bayan, kaya pumayag si Olsen at agad na tumakbo palayo. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ni Jensen ang boses ng nilalang na osa na humihiling sa kanya na pigilan si Olsen. Gayunpaman, tumanggi si Jensen at kumuha ng isang kahon ng dinamita mula sa malapit na lugar, bilang paghahanda sa anumang mangyayari. Samantala, nagpatuloy sa paglalakad si Olsen sa kagubatan ng makasalubong niya ang nilalang na osa. Nagsimula magsalita ang nilalang at ipinaliwanag na kapag tumingin ang mga langgam sa langit, mga tuldok lamang ang nakikita nila, samantalang nakikita naman ng mga tao ang mga galaksi. Sa isang nakakagulat na revelasyon, sinabi nitong siya ang lumikha ng mga bituin, mga galaksi, at lahat ng bagay. Ngunit tumanggi si Olsen na paniwalaan ito. Sinabi niyang kung isa talaga itong Diyos, hindi nito papatayin ang mga tao ng ganito o pag-aaway-awayan sila. Sumagot ang nilalang na hindi ito narito upang ipaliwanag o bigyang katwiran ang sarili nito, at hindi rin ito kailangan na sumunod si Olsen sa kanya. Sinabi ni Olsen na aalis na siya sa lugar na iyon. Ngunit iginiit ng nilalang na ito ay omnipotent at omnipresent, kaya nitong mapunta kahit saan at anumang oras. Samantala, nakita natin si Jensen sa mismong sinaunang estruktura na kanilang natuklasan. Isinumpa niya ang nilalang na osa at pinasabog ang dinamita. Tuluyang nawasak ang mga artifact at ang sinaunang estruktura. Namatay rin si Jensen sa pagsabog, at kasabay nito, biglang nawala ang boses ng nilalang. Sa wakas, natapos na rin ang bangungot. Si Olsen na lamang ang natitirang buhay. Hindi nagtagal, sumikat ang araw at tila makakaligtas na si Olsen. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, bigla siyang natapilok at nahulog sa isang bear trap. Nagtapos ang pelikula habang maririnig ang matinding sigaw ni Olsen sa sakit, habang nananatiling hindi malinaw kung ano ang kanyang naging kapalaran. May isa kaya sa mga tiyuhin ko ang nakaligtas hanggang sa huli. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Dark Nero, Shanae, King Vincent Tangon, Franklin Gonzaga, Natural Arellano, Angelito Quid, Julian, Chapaeng from Palawan, Elda from Milan, Italy, J.N. Garcia from Bocaue, Bulacan, J.R. Bautista from Caloocan North, Queen VL from Japan, at Reynanti Adzi from Riyadh, Saudi Arabia. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.